May tanong sa akin, may connivance ba ang mga lending apps? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin ngayon kung meron po ba talagang sabwatan dito sa mga bugo katabusadong online lending apps. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So ang tanong nyo nga is, may connivance ba ang mga lending apps or may sabwatan ba? Well, hindi ho kasi maaalis yun sa mga kababayan ho natin. And even ho sa akin, marami ho nagtatanong yan na may sabwatan ba dyan sa mga online lending apps na yan. Well, ang ginawa ho natin, syempre is pinagtagni-tagni. Ano ba yung may mga common denominator na po pwede nating sabihin na sila ay may sabwatan. Well, unang-una, syempre, yung kanila pong style. Di po ba? Alam naman natin na pare-parehas ho sila ng ginagawa. Unang-una, yung panlilin lang at panluloko nila sa kanilang advertisement. Okay, isa yon. Kasi, biruin nyo, mag-a-advertise, sasabihin, SEC registered, mababa interest, hanggang ganitong kahaba ang termino. O, anong totoo? Di ba? Bukod sa hindi na rehistrado sa sa SEC mataas pa interest. Tapos hindi naman nasusunod, di ba? Yung mga terms na sinasabi nila. Wala hong ganun. Pangatlawa, hindi ho nila sinusunod yung The Truth in Lending Act. Okay? Napaka-importanting batas ho yan. Kung ang bangko nga nakakwadro pa yun kasi sila hindi nila ginagawa, di ba? Pangatlo, yung pagnanakaw po ng detalye sa ating telepono. Manghihingi ng access yan. Hindi po ba? So, syempre, hindi ho natin kasi matutuloy yung pag-a-apply pagka hindi ho natin binigyan ng access. So, bibigyan ngayon natin yan. Kasi nga, sa kagustuhan natin manghiram. Yun na, todas na. Maglalagay na ho ng malware yun para humanakaw nila yung mga information na nasa cellphone po natin. Especially po, yung mga nasa contact list po natin. Okay? Tapos, bukod po doon, sa pagnanakaw na yon, ayan po, yung paggamit po nila ng maling pamamaraan po ng paniningil, yung pangharas. Talagang pare-parehas sila ng style. Talagang alam mo na isa lang ang pinaguhugutan, isa lang ang nagtuturo. 'Di ba? Kasi ito po 'yan. Sa dami po nung mga nasagot na natin na mga tanong at sa dami po ng mga nagpadala ng mensahe sa atin. Ito po ang number 1 na laging lumalabas. Kumbaga, magkakilala ba itong mga to? Well, ang masasabi ko lamang ho dyan is, pagbabasihan natin, yung pong sinabi po ng PAOK. Yung report po ng PAOK na itong mga bugo katapusan ng online lending apps is connected sa POGO. Ano po ba POGO? Illegal. At alam naman po natin na ito po ay napakalaki pong sindikato. Di umano. Okay? So ngayon, syempre, iisipin natin? Diba? So, isa lamang po pinagkukunan po ng pera niya, di umano. Di po ba? Dito po sa mga POGO. So, ano pong ginagawa? Diba? Kasi kung illegal po ang pera doon, syempre, lilinisin yan. Diba? Para po yung pera na marumi, magamit po nila. Tandaan nyo po, hindi ba kayo nagtataka? Pagka na-approve kayo, kalahati na lang ang tatanggap nyo. Bakit? Kasi sa kanila, ang mindset nila, hindi kayo magbabayad. Diba? Kasi nga, alam nila sa sarili nila, yung kawalang yan na ginagawa nila. Piruin nyo, 2 days prior the due date, matatawag na yan. Wala namang problema kung tatawag lang, magbibigay lang ng paalala na due date nyo in 2 days. Diba? Hindi. Sisingilin ka na kagad, bibigyan ka ng taning hanggang alas 12 ka lang. Diba? Swerte ka pa kung bigyan ka alas 12, paano kung hanggang alas 10 ka lang bigyan, alas 9? Di po ba? Tapos pag hindi ka pa nakabayad nun, pati yung mga ninakaw, doon sa iyong contact list,
tatawagan na. Pero mo, hindi lang tawag ha, ang gagawin. Sisingilin, tatakutin. O, di ba mga walang hiya? Di ba, galawang sindikato ang datingan? O, di ba? Yun ho ang mahirap, no? Kasi, instead ho, no, na tayo, mga Pilipino, na talagang nangangailangan, is natutulungan tayo nitong mga pautangan na ganito. Kasi pinadali nila eh. Di ba? Ito ho dyan eh. Pinadali nila yung pagpapautang, di ba? Talagang lahat may access. Kasi meron na tayo, may mga cellphones tayo. And by merely using our cellphones, no, sa tulong po ng internet, natin sila, na-access natin sila ngayon. So, yun po yung ginawa nila, no? Kumbaga, ginamit ang internet, ginamit ang social media para po talagang mapaputok itong kanilang illegal na negosyo. No, kaya ako nasabi yung illegal, bakit? Hindi nga rehistrado sa sa SEC. Di ba? Importante yun. Ha? Dapat incorporated ka. So, ibig sabihin, may negosyo ka na. Pangalawa, dapat yan may secondary license ka. Yung certificate of authority. Pag nagkaroon ka noon, pwede ka nang magpautang. Okay? Yung traditional. Hindi ka po pwedeng mag-online. Okay? Ngayon, kaya naglagay ng recorded online lending platform ay para doon po makapag-offer sila ng loan online, makapag-transact ng loan online, ma-process ang application online, makapag-disburse online, makapaningil online. Okay? Lahat po yun online. Kaya, kailangan kasama sila doon dapat. Yan ang ginagawa. Di po ba? Hindi na rehistrado. Tapos kung ano-ano pang kawalangyaan ang ginagawa. Di po ba? Napaka-importante pong dapat yan rehistrado. Kaya yung pananakot nila na sinasabi sa inyo na i-report kayo sa CIC or mabablacklist kayo, wala akong katotohanan yun, lalo na sa mga illegal. Wala silang access dun eh. Hindi sila magiging submitting entity or accessing entity kung hindi sila rehistrado. Yun ang patakaran ng ating batas dito sa Pilipinas eh. Para ikaw makapag-submit at makapagkaroon ka ng access sa CIC, dapat ikaw ay rehistrado. Paano mangyayari yung illegal? Tsaka tingnan niyo po pagkaya binigyan ng cease and desist, ginagawa? Magpapalit lang ng pangalan. Di po ba? Kaya galawan talagang sindikato eh. Kaya kung ako sa inyo, ito payo, no? Wag niyo po silang tatangkilikin. Kasi po pag tinangkilik niyo yung mga yan, binibigyan niyo sila ng negosyo. Yes, I fully understand, nangangailangan po tayo. Pero hindi naman siguro, tamang gawin yung ipagpalit po natin yung ating, information or yung peace of mind natin. No? Para lang makahiram tayo ng maliit na halaga. Tandaan niyo po, hindi ganun kalaki pinahihiram niya mga yan, lalo sa simula. Approval ka yan, 1,000, i-disburse sa'yo, 500. Ginagawa tayong kawawa niya mga yan eh. Di ba? So gusto niyo ipagpalit yung ating dignidad doon? Yung peace of mind natin? Huwag ganun, no? Ang gawin po natin is i-build po natin, no, yung ating credit. Okay? Paano niyo gagawin yun? Magsimula tayo mag-save. Di po ba? Hindi naman sinasabi na mag-save kayo ng malaki kagad eh. Simulan nyo sampa, 1,000, 500, di po ba? Pag nakita kasi ng mga bangko, no, na nag-iipon kayo at pinag-anuhan nyo, binibigyan nyo ng importansya yung future po ninyo, sigurado po yan. Unang i-offer sa inyo yung credit card. Pagka kayo nagkaroon ng credit card, may access na kayo sa mga sa mga loans, di po ba magagamit yun sa pag-purchase. Kaya lang be responsible. Kasi baka magaya kayo sa akin na during nung mga kabataan ko. Talaga swipe lang ako ng swipe. Kala ko milyonaryo ako eh. Kala ko wala nang katapusan eh. Kaya dumating yung mga bills, ayun, hindi ko pala kayang bayaran. Kaya kailangan maging responsible tayo sa pag-handle po ng credit card. Kasi po, pag maganda ang record natin sa bangko, it's limitless. Talagang sila ang magpapahiram sa inyo. Sila po ang tatawag, pahihiramin kayo. No? Kasi itong mga bugo katabusadong online lending apps, ang kinikater po niyan, no, is yung mga non-banks.
Okay, yung mga walang access po sa bangko, walang access sa kumbaga, ang credit history nila is wala pa talaga, zero. No, talagang hindi pa sila napapahiram. Yan po ang gustong-gusto nitong mga bugok at abusadong online lending apps. No? Tingnan niyo po ha, walang trabaho. Plain housewife. Nag-aaral. Oh, pinahihiram. Ay, gaano kawalang yayang mga yan, di ba? Talagang hindi ho iniisip yung pagtulong sa atin, hindi ho yun. Kumbaga hindi financial help yung ibinibigay sa atin. Hindi financial freedom, no? Ang binibigay sa atin talaga financial burden. Ibinabaon ho tayo sa utang. At tingnan niyo ho ang isa pang pinakamalaking proof na meron po talagang sabuatan dyan sa mga yan. Pag hindi tayo nakabayad, ayan na, kaliwat kanan na po ang offer. So tayo naman sa kagustuhan po natin na mabayaran ng ating nahiram sa kanila, manghihiram po tayo. Diyan nagsisimula yung tapal system. Kaya ako paulit-ulit, huwag nyo ho silang tangkilihin. Now, pagka kayo naka-receive po o nakaranas ng harassment sa mga yan, ang pinakamagandang gawin nyo po is mag-complain po tayo. Okay, nandyan po ang SEC, BSP, NTC, PNP, NBI, tsaka po ang PAOK. Diyan po sa description box ng aking YouTube channel, nandyan po lahat yung kanilang email addresses. Okay, iyan nyo lang po, i-scroll nyo na lang po pababa, tapos dun kayo mag-complain. And make sure na lahat po ng mga screenshots ay meron kayo. Kasi importante yung proof yun eh. Pero hindi ho ibig sabihin na mag-complain tayo, bukas may resulta agad, hindi po. Okay? May proseso po yan. Huwag ho nating madaliin. Tingnan nyo lamang po, nung nakaraan lamang po, this January lang, di po ba? Nagkaroon po ng ruling, no? Ang Supreme Court, no, na pinagbabayad yung isang OLA, no, na bayaran yung pong danyos na ginawa niya dun sa kanyang kliyente dahil nga sa data privacy breach. Okay? So tayo po, no, wag po tayo mainip. Darating po yan. No, mag-complain po tayo. Kasi hanggat tayo ay nagko-complain, dumarami ang sa kanila, ang nagpa-pile up na ebidensya na sila po talaga ay nangwawalang yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.